magandang umaga po sa bawat isa at welcome po sa ating Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. And tayo ho ay magsimula sa ating unang parte ng gawain tuwing araw ho ng linggo. It's the Lord's Day, amen? And I hope we are excited and sa biyaya ng Diyos ay we are ready para sumamba sa Panginoon at pag-aral ng salita ng Diyos. And that's the first part nga ng ating gawain, our Sunday School. And nagpapatuloy tayo sa ating serye ng How to Study the Bible. At ngayon ho tayo ay dumako muna sa atin hong pag-aawitan bago tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong umaga. Magsitayo po tayong lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, The Bible Stand. Magsipo na po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon and I'm a little bit and overjoyed sa ngayong umaga. Matagal natin hindi nakasama sa biyaya ng Diyos. Kinabahan ako kagabi, nag-text pa around 10:30 ng gabi, nag-text pa si Brother Dave na may masakit sa kanya pero sa biyaya ng Diyos kasama natin siya ngayon. And purihin ang Panginoon. If you will notice, usually nasa likod sila. Amen. Dahil kailangan niya laging nakasandal. Pero ngayon ay nandito na sa medyo harapan na. So purihin ang Diyos sa kanyang biyaya, sa provision ng pangangailangan, and then also sa provision din ang Diyos ng teknolohiya para doon sa kanyang karamdaman. At lalo't higit, again, alam natin na lahat ng yan ay walang kabuluhan liban na kumilos ang Panginoon. So purihin ang Diyos sa kanyang habag at biyaya. And welcome back, Brother Dave. We miss you, we love you, and patuloy nating ipag-pray. May mga programming pa, like calibration pa, si Brother Dave. And salamat sa Diyos. So napakalaking kagalakan.
Okay, tayo ho ay dumako at nagpapatuloy tayo sa ating serye ng pag-aaral on how to study the Bible. Particularly, ang ating binibigyang pansin ngayon ay isa sa mga paboritong genre ng maraming mga mananampalataya, and that is the wisdom literature. And I hope tayo ay patuloy na natututo, and I chose na talagang bigyang pansin ito sapagkat muli nga marami sa atin ang pagdating sa Old Testament, ito yung suki natin, kumbaga. Which is particularly yung book of Proverbs, and then Lord willing, next week we will go to the book of Psalms, yung mga awit, and there are similarities sa pagka-handle ng mga wisdom literature and ng poetic books. Bago tayo magpatuloy, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo, salamat sa pagpapala mo, at salamat, O Diyos, sa biyaya mo. Lalo't higit, Panginoon, salamat sa pagmamahal mo na sa amin ay sumagana sa pamamagitan ni Kristo, na kaming mga makasalanan ay minahal mo, bago pa man din itatag ang sanlibutan, hinirang mo, Panginoon, upang maligtas, upang maging sa iyo. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito na tunay nga ang aming kaligtasan ay hindi aksidente, at lalong hindi ito bunga ng aming sariling desisyon, kung hindi ito, Panginoon, ay sang-ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ngayon, Panginoon, ang aming pong pagnanasa na gawin ang iyong kalooban, O Diyos, ang magtipon upang sambahin ka, nag-aral ng iyong salita, lalong matuto, Panginoon, at maging handa, O Diyos, Panginoon, sa pagsagot sa mga nagtatanong sa amin, at gayon din maging malusog sa amin pong personal na pagbibigay panahon sa iyong salita. At particularly as we deal with wisdom literatures, Lord, salamat. At dito nakikita namin ang dakilang karunungan. At hindi lang basta karunungan mo, kundi, Panginoon, ang kahusayan at kagandahan mo kung paano ikaw ay nagbigay sa amin ng mga ganitong kasulatan. Salamat, O Diyos, at ikaw pong patuloy na maluwalhati. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo, at ikaw lamang po ang maitaas sa lahat ng ito. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo sa aming kapatid na si Brother Dave. We are blessed. Kita namin ang kilos ng iyong kamay sa buhay ng aming kapatid. Muli, lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Kung dumako tayo sa ating review, at hindi ho ito nawawala at paulit-ulit dahil gusto ko tumatak sa ating kaisipan itong mga bagay na ito. At least ito, pag ito ho ay lagi nating naaalala, tuwing bubuksan natin ang Biblia, malaking pakinabang na. Number one, pagdating sa interpretation, context is king. Never forget about the context. Anumang usapan, kapag hindi mo alam kung ano ang konteksto, higit sa malamang mamamali ka ng interpretasyon or pagkaunawa. Pangalawa, i-identify ang descriptive and prescriptive. May mga lugar sa Bible na nagkakwento kung ano nangyari, pero hindi ibig sabihin dapat mong gayahin. Nakakuha ba natin yun? Again, halimbawa nga, si Solomon, 700 ang asawa, 300 ang lesser wives. Kinuwento na nangyari yun, pero hindi ibig sabihin na dapat at pwedeng gayahin. Descriptive and prescriptive. And then, number next, Scripture will not contradict Scripture. Hindi pwede na yung interpretasyon natin sa isang bahagi ng Biblia ay kokontra sa ibang bahagi ng Biblia. And meron na, pag napakinggan nyo na sinusubukan, lalo na pagdating sa kaligtasan, parang pinag-aaway si Pablo at si Santiago. Ay, sabi ni Pablo, ang manampalataya pero walang gawa ay naaring ganap. Ang sabi ni Santiago, pag nanampalataya pero walang gawa, patay ang pananampalataya, pinaglalaban. Merong mali doon. Somewhere along the way, it's either pareho silang mali or merong isa sa kanila na mali. Hindi pwedeng parehong tama dahil magkakontra, at meron doon na siguradong nagmi-mishandle ng salita ng Diyos. So, Scripture will not contradict itself. Number next, grammatical interpretation. Hindi winalang bahala ng Diyos ang grammar nung binigay niya sa atin ang kanyang salita. Therefore, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, hindi rin natin ito dapat baliwalain upang talagang maunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon. Number next, we're looking right now to the Bible genres, at nakikita natin kada genre ay merong ibang paraan, nangangailangan ng ibang paraan ng pag-handle dito. We look at the narratives, yung mga kwento sa Biblia, parables, yung mga talinhaga na sinasabi, lalo na ng ating Panginoong Jesucristo, epistles. 21 of the 27 letters ng New Testament ay epistles. At pinag-aralan natin kung paano ito i-handle. Muli, note sa epistles, epistles are occasional letters. Tandaan natin lagi yon. May okasyon, kaya sumulat. Either nagpapasalamat,
may problemang dinidil, may nag-aaway na kailangang pagbatiin. Merong, halimbawa, Philemon. Ano ang okasyon ng Philemon? Well, merong alipin na tumakas at yung alipin na yun naging Kristiyano at yung master niya, Kristiyano rin. Kailangan ng forgiveness pagdating sa Philemon. So again, may okasyon at iyon ay magkakaroon ng epekto kung paano natin i-deal, lalo na yung application ng mga talata, epistles, occasional letters. Number 4, wisdom literature. God is recognized as the fountainhead of all wisdom. That means sa kanya nang gagaling ang lahat ng karunungan para sa lahat ng mananampalataya at siya ay nagbigay sa atin ng paraan or kaparaan para magkaroon ng discernment sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan naririnig natin yung word na discernment. May mga nagpe-prayer request ng discernment. Basically, ang discernment is the ability to distinguish right from wrong. Kaya mong kilalanin ito'y tama, ito'y mali. Ito ay mabuti, ito ay mas mabuti. Nakakuha niyo ho? So we grow in discernment, sabi ng salita ng Panginoon, at nahandoon. At kaya nga ho, gusto ho natin ay hindi kayo pastor dependent na laging, tanong natin lagi kay Brother Paul. Yes, may mga pagkakataon kailangan yun, kagaya ng mga taga-Korinto. Pero kagaya naman nung sabi ng writer ng Hebrews, wala ba sa inyong mga malalago na kayang mag ano nito? Bakit yata paurong kayo? So yun ang layunin ko ho, kaya tayo nag-aaral nito, that is you will be able. Halimbawa, nanonood ka ng telebisyon at yung sikat na artista at nakakatawa na TV host ay may sinabi. Ngayon malalaman, teka muna, nakakatawa yung sinabi niya, pero kalapastanganan sa Diyos yun . Hindi yun sang-ayon sa Bible . You are able now to discern. May mga bagay ka nang hindi tatanggapin. May mga kanta na napapakinggan ka. Teka muna, yung kanta na yun parang taliwas sa salita ng Diyos. So that's what we want. Lumalago tayo sa discernment. Halimbawa, mayroon kang, ikaw ay empleyado, may pinapagawa sa iyo yung boss mo. Sabi sa iyo ng boss mo, baguhin mo yung nasa papel, baguhin mo yung nasa resibo. Or ikaw ay empleyado, bago kang pasok sa opisina, tinuturuan ka nung mas nakakataas sa iyo. Sabi ay ganito yan, baguhin mo lang yung para makakuha ka ng, teka muna, matatagdagan nga yung pera ko, pero di ba sabi ng Bible, huwag kang sasaksi sa hindi totoo? Di ba sabi ng Bible, huwag kang yung sa Proverbs, lalo na sa Proverbs, yung mga false weights. Ano yung false weights? Sa madaling salita, pag yung timbangan, may daya, ayaw ng Diyos nun. Ayaw ng Diyos ang nandadaya. So ngayon, when you grow in wisdom, you grow in discernment, ayaw ng Diyos nito . At hindi mo gagawin. You grow in discernment. So, wisdom literature. Pinag-aralan natin ang Book of Job. Wisdom in suffering, napakahalaga because one way or another, lahat tayo ay dumanas or daranas ng pagdurusa. How will you, at yun ang mahalaga, napakaganda nung sinabi sa Book of Job o nung isang theologian patungkol sa Book of Job. Pagdating sa suffering, ang mahalaga ay kung paano ka tutugon, hindi malaman mo kung bakit. Di ba madalas gano'n, bakit nangyayari? Hindi. Ang mas mahalaga ay paano ka tutugon. Dahil may mga time na hindi talaga, katulad kay Job, hindi pa naliwanag ng Diyos kung bakit. Maaari dumating ang time, hindi talaga tayo masagot, bakit kayo nagkadistonya? Hindi natin alam. Pero mananagot kung paano tutugon. Wisdom in suffering. Number 2, sa Proverbs, wisdom for daily living, sa araw-araw na pamumuhay. Napakadami. At muli, I hope, meron ho sa inyong sinusubukan na. Ngayon ay July 9, pwede niyong basahin ng Proverbs chapter 9. Gain more wisdom. Napakaganda. Number next, Book of Ecclesiastes, wisdom under the sun. Habang nabubuhay ka dito, ano ang wisdom? Remember thy Creator. Huwag mo kakalimutan ng Diyos. At hindi lang basta huwag mo kakalimutan ng Diyos, kagaya ng iba, sinasabi, hindi naman ako nakakalimot kay Lord. No. Ang sabi ng Bible,
ay, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments. That means, hindi lang yun, hindi ako nakakalimot magdasal gabi. No. That means, sa buhay mo buhay mo dito, sa ilalim ng araw, dapat nakikita at may epekto sa'yo ang pagkilala mo sa Diyos. Doon lang magkakaroon ng kabuluhan. Bakit? Kasi lahat ng bagay, it's either iiwan mo or iiwan ka. Yes? Bilyonaryo ka man. Yung bilyonaryong namatay dun sa submarine, nabalitaan niyo yan? Iniwan niya lahat. Ganong karami? Lahat. At kung hindi man, nasunog ang bahay mo, iniwan ka. Walang kwenta. Paano lang magkakaroon ng kwenta? Kapag ikaw ay nabuhay para sa Panginoon. Yun ang buhay na merong karunungan. Pag nakakita ka ng isang tao na nagsasalok ng tubig, talagang salok ng tubig, tapos nakita mo, teka, butas yan ah. Hindi mo ba nakikita? Sabihin niya, nakikita ko. Ano sabihin mo? May problema yun. Ipon siya ng ipon sa balde na may butas. May problema ho ba yun? Meron. At marami sa atin, ipon ng ipon sa buhay na ito na isang araw, wala na lahat. Yun ay may problemang paraan ng pamumuhay. So muli, Book of Ecclesiastes, yun ang malatinding tinuturo sa atin. That's wisdom. Very great wisdom. Number next, guidelines in handling. Babalik tayo doon sa tatlo. Huwag natin kalimutan yung context. Identify yung descriptive and prescriptive. Scriptures will not contradict itself. Hindi dapat magkokontra sa kabuuan ng Biblia ang iyong interpretasyon. Ilang mga guidelines, particularly sa wisdom literature, acknowledge our need for godly wisdom. Mga kapatid, ito ang totoo. Hindi tayo ganong katalino at karunong. May kinuwento ho, kailan ba kinuwento? Kahapon, may kinuwento ang tatay ko kahapon tungkol kay Albert Einstein. Sino nakakilala kay Albert Einstein? Matalino ba? Super! Hindi naman theory, anong tawag doon? Relativity. Kung ano naman, talaga napakatalino. Pero naisahan siya. Nung daw siya ay nakasakay sa eroplano, siguro, naiinip si Einstein. Sabi ni Einstein, magtatanong ako sa iyo, pag hindi mo sagot, bibigyan mo ako ng, sabihin natin, sa pera natin, 5 piso. Magtanong ka sa akin, pag hindi ko nasagot, tiwalang-tiwala sa talino niya, bibigyan kita ng 500. 5 piso sa 500. Di nagtanong si Einstein, alam mo ba kung gaano kalayo ang buwan sa mundo? So, ginawa ng lalaki, lumukan ang 5 piso, binigay kay Einstein. Hindi niya alam. Then, sabi ng lalaki, Einstein, ano yung pag umakyat sa bundok, 3 ang paa, pag bumaba sa bundok, 4 ang paa? Hindi alam ni Einstein. Bumunot siya ng 500. Binigay niya. Tapos sabi ni Einstein, bago ako magtanong sa'yo, curious ako, anong sagot? Yung lalaki, bumunot ng 5 piso. At binigay kay Einstein. Hindi niya alam. Pero naisahan niya si Einstein ng 490 pesos. Matalino. Tama? Gaano man katindi, kailangan nating aminin, kulang pa rin. At kung ang baso ay puno, hindi na malalagyan. Mawawalan ng saysay ang pagbabasa at pag-aaral ng mga wisdom literature kung puno na. At tingin mo sa iyong sarili, ay hindi ka nangangailangan ng dagdag na karunungan. Number 2, remember that these are God's words as much as any other book of the Bible. Kung paanong ang Romans na pinag-aaralan natin ngayon ay aklat at salita ng Diyos, ganun din ang wisdom literatures. Number 3, wisdom literatures, ito mahalaga to, especially Proverbs, lalo na sa Proverbs, should be read as principles, not as promises. Noong una ko itong narinig, medyo controversial sa akin. Dahil there are times na, lalo na nung ako ay teenager pa lamang, late teens, nangangaral na, early 20s, nangangaral na, at kung may mga times na pinapresent ko ang Proverbs as promises, na para bang surefire, pag ginawa mo ito mangyayari. Pero again, malinaw na ito'y binigay ng Diyos as Proverbs, not as promises. Tingnan natin.
A proverb should be understood as general principle rather than a promise. In other words, proverbs present biblical truths, totoo pa rin, that in general are usually true. Pero Paul, bakit totoo pero usually true lang? Kasi tayo ay namumuhay sa mundong apektado ng kasalanan. A proverb should not be viewed as a firm promise that automatically comes true in every instance. Kasi, halimbawa, ang pangako ng Diyos sa sino mang sumampalataya o sumasampalataya, siya ay may buhay na walang hanggan. Pangako ba yon? Yes. Lahat ng sasampalataya, maliligtas. Sigurado yon. Now, tignan natin ang ibang mga sinabi. Proverbs 22 verse 6, train up a child the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. As we have asked last time, lahat ba ng anak ng mga Kristiyano na sinikap talaga? Sinikap talagang turuan, sinikap talagang disiplinahin, garansya ba na magiging Kristiyano? Hindi yan hawak ng magulang. Hindi perpekto, pero muli, ang kilalang example dyan ay si Abraham Piper, anak ni John Piper, na atheist, naging atheist yung anak niya, at membro pa ng LGBTQ. At yung anak niya ay may mga YouTube na sinusubukang sirain yung sarili niyang tatay. Isa pa, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Lahat ba ng Kristiyano mas mahaba ang buhay? Naalala niyo yung example ni Brother Daryl, yung mga missionaries na pumunta sa Auca Indians, namatay ng maaga. Maluluma tayo dun. Number next, he becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Lahat ba ng tamad ngayon ay mahirap? May mga tamad na mayaman. Lahat ba ng masipag yung mayaman? Again, this should be usually true. Pero hindi ito promise na para bang, brother po, nagsipag ako, 30 years ako nagsipag. Mahirap pa rin ako, hindi totoo ang pangako. Hindi kasi ito pangako. Hindi ito pangako. This should be true. This should, pag masipag, supposedly. But again, namumuhay tayo sa mundo na puno ng kasalanan. Paano kung yung kumpanya biglang na-bankrupt? Yung kumpanyang pinagsipagan mo, na-bankrupt. So again, may mga bagay na prinsipyo, totoo, pero hindi siya pangako. Number next, unless stated as ultimate truths or firm promise elsewhere in Scripture. Liban na lang kung sa ibang parte ng Scripture, in-state ito as a ultimate truth or a firm promise. Halimbawa, sa Proverbs 3 verse 11, ang sabi, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father, the son in whom he delighteth. Sounds familiar? Yes. Inulit yan sa Hebrews chapter 12 verse 5. Ang sabi, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint thou when thou art rebuked of him. Verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. Almost verbatim, kinote ng writer ng book of Hebrews. Sumuli, ito ay stated as a promise, as a ultimate truth, na lahat ng anak ng Diyos, disiplina niya. Kung ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano, pero walang disiplina ng Panginoon, halimbawa, alam mo namumuhay ka sa kasalanan, wala kang nadidiscern na ng liban na lang kung talagang manhid ka. Pero, wala. Question mark. Hindi yun, wow, sarap ng buhay, pwede akong maging Kristiyano at magpatuloy. No. Baka hindi ka totoong Kristiyano. Kasi maniwala ho kayo sa mga matitinong magulang, yung anak nila, pinapalo nila. Dinidisiplina. Mga young people, hindi dahil galit lang sa inyo, dahil mahal namin kayo. Naalala ko nung bata ako, siguro lahat tayo dumaan doon, hindi ako mahal na daddy, sakit-sakit eh. Pero ngayon, ako na ang tatay. Mahal kita, Timmy. Dahil mahal. So muli, these are mga katangian ng wisdom literature. Number 4,
Sometimes wisdom literature focuses on foolishness so that we can see both the consequences of ungodly thinking and living against those those that fear God. So may mga proverbs na alala nyo last week, pinagtingnan natin sunod-sunod na proverbs about the fool, the fool, the fool, the fool. Para maalaman talaga natin na yung mga gumagawa ng ganun ay mangmang. Hindi tama at kita ng Diyos yung kanilang mga ginagawa. Number 5, ito mahalaga, handle figure of speech with caution. Dahil ito yung wisdom literatures at poetic sila, may mga figure of speech at kailangan i-handle ito ng may pag-iingat. The real sense and truth are found in the figure, not in the bare literal word meanings. Bibigay tayo halimbawa. Tingnan natin last Sunday, Proverbs 20 verse 2. The fear of a king is as the roaring of a lion. Again, that's a figure of speech. That's simile. Gumagamit ng like and as. Ang takot daw sa hari o ang pagkatakot sa hari ay parang pagkatakot sa umaatungal na leon. Pag ba ang hari galit, umaatungal na parang leon? Yun bang ibig sabihin yan? Literal? Hindi. Ang ibig sabihin yan, pag ang leon ay umaatungal sa tabi mo, delikado ang buhay mo. Kapag ang hari ay galit sa iyo, delikado ang buhay mo. Yun yung katotohanan na sinasabi. Nakuha niyo ho? Hindi, sabi diyan, para daw siyang leong umaandi nga. Figure of speech. Meron niyang literal na ibig sabihin at hindi yung literal na meaning nung salita na siya ay nagtatransform na parang leon. Hindi. Yung galit niya, yung magiging consequence, yun ang binibigyang diin. Number next. How to interpret Proverbs. Napansin nyo, nagko-concentrate tayo sa Proverbs dahil higit sa malamang, mas marami ho sa atin nagbibigay panahon sa Proverbs kaysa sa Ecclesiastes and sa Job. So, pinili ko talaga ito. 1. Interpret each proverb dependent on God's assistance. Hingin natin ng tulong ng Panginoon. Wag natin isipin na, sapat na ang alam ko para maunawaan talaga ito ng perfecto. Number 2, study the Proverbs' historical and cultural context. Magandang paalala. Muli, kapag nagbasa ka ng mga libro or patungkol sa mga tao 300 years ago, at ang sabi ng libro, and he picked up the pen, huwag mong isipin na pilot yun. Huwag mong isipin na ballpoint pen. Huwag mo rin isipin na gel ink or sign pen. Yung pen noon, ano itsura ng pen noon? Balahibo ng manok na sinasawsaw sa nakuha niyo ho? So may kultura noon. At pag ininterpreta natin sa mata natin ngayon, magkakaroon tayo ng maling pagkaunawa. Solomon spoke his wisdom into a time and culture that that was very different from us. Iba ang panahon noon. Walang sasakyan noon, walang mga sementadong daan, ang pagkuha ng tubig ay mahirap, walang walang ukay-ukay na pwede mong bilihan ng murang damit, walang mga ganun, ibang-iba. So that's why kapag binasa natin ng Proverbs, kailangan nating unawain sa konteksto noon. At ginamit niya ang mga analogies and word pictures that were ordinary to his immediate audience but alien to our technological age. May mga salita siyang ginamit na sa mga bumabasa noon, kuha nila agad kasi nakikita nila araw-araw. At may mga time na sa atin, kailangan nating i-research ng konti para mas maunawaan. Naalala ko ho, nung sinabi sa Job, na si Job ay tinubuan ng mga pigsa. Sino nagkapigsa na? Taas ang kamay. Hindi nyo pa na-experience? Wow, you're missing out. Masakit magkapigsa. Nagkapigsa na ako dito sa binti. Masakit. At akala ko nung si Job tinubuan ng madaming pigsa, meron dito, meron dito, meron dito. Siguro marami na yung 20. Hanggang sa i-google nyo yung victim of boils. Alam ko yun yung ginugol ko, no? Victim of boils. B-O-I-L-S. Yun yung isang tawag sa yung English ng pigsa. As in, tao ba to?
Mukhang hindi tao sa tindi ng disfigurement, sa tindi ng talagang kakaiba, nakakadiring tignan. That's why, kaya ang sabi ng asawa ni Job, sumpain mo na lang ang Diyos para mamatay ka na. Kung meron lang 20 pigsa yung asawa mo, gustuhin mo bang mamatay na yung asawa mo? Kung 20, 30 pigsa lang, hindi siguro. Pero kung makita mo na-disfigure, hindi mo na halos makilala, parang hindi tao, sumpain mo na lang ang Diyos para mamatay ka na. So muli, dahil hindi tayo aware, meron akong medyo maling may mali akong pagkaunawa doon sa anong klase ba ng kalagayan ni Job. Parang masyado naman si Mrs. Job. Pero hindi, ibang-iba talaga. So again, kailangan natin bigyan ng pansin yung historical and cultural context. Examine the Proverbs literary context. An interpreter should never just pick a proverb off the page without first checking to see if the proverbs around it deal with the same topic. If they do, the reader can be confident that they need to be read together to be understood correctly. Muli, ito yung isa sa sakit ng marami sa atin. Yes, may mga proverbs na stand alone. May mga proverbs na stand alone. Pero mayroong mga group of proverbs na pumapatungkol sa isang bagay. Isa sa mga paboritong proverbs ng marami is Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Pero ano ang sinasabi ng verses 1 to 4 at 7 hanggang 12? Pag tinignan niyo ang Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, ang Proverbs chapter 3 verse 1 to 12 goes together. At maganda na unawain ito in relation doon sa ibang mga talata. Ito, dito natuto ako dito. Examine Proverbs literary context ayon sa revelatory context. Ano yung revelatory context? Pagdating sa pagre-reveal ng Panginoon, merong dalawa. It's either general revelation, primarily to God's creation, or special revelation na tinatawag through God's written word. Naalala niyo ho yun? Nag-aralan natin sa bibliology. Special revelation. I-consider mo daw yung konteksto ayon sa nasaan yung Book of Proverbs. Nasaan ba ang Book of Proverbs? Katabi ng Revelation? Sa Old Testament. Tama? So, tingnan natin. Ano ibig sabihin yan? Revelatory context here refers to specifically to the antecedent revelation in particular. That means antecedent, ano yung nag-reveal bago. Ano yung meron bago ang Book of Proverbs. At particularly, ang meron bago ang Book of Proverbs, the special revelation of God prior to the time of Solomon. Anong meron? Ibinigay na ang kautusan. Kaya mapapansin niyo ang Book of Proverbs nakatungtong sa mga kautusan ng Diyos. Anong basihan ni Solomon para sabihin niyang ito foolish o ito wise? Anong basihan? Kasi merong sinabi ang Diyos. Pansinin natin. The foundation to the Book of Proverbs is the Pentateuch, verse 5 books. It cannot be properly understood without it. Unang tanong, paano naging wise yung wise at paano naging fool yung fool? Saan nakabase? Basahin natin yung sinabi ni Brad Klassen. Ang sabi niya, consider how the Proverbs exposit the Ten Commandments. Again, nauna ang Pentateuch, ang Ten Commandments bago ang Book of Proverbs. Proverbs instructions on fearing God presupposes the first 3 commandments. Bakit wise ang matakot sa Diyos? Kasi kinikilala nito ang unang 3 o 4 na mga kautusan ng Panginoon. Nakuha niyo? Na sa 10 utos, yung unang 4 patungkol sa Diyos. And because this is true, therefore, the fear of God is the beginning of wisdom. So nakita na nakatungtong ang ang Proverbs sa 10 Commandments, nakatungtong sa mga kautusan ng Panginoon noong una. It's admonition to heed parental instructions. Paulit-ulit sa Book of Proverbs, anak ko, makinig ka sa akin. Paulit-ulit sa Book of Proverbs, ang hindi sumusunod sa kanyang tatay at hindi nagbibigay atensyon sa kanyang nanay ay kahihiyan sa kanyang mga magulang. Bakit?
Kasi sinabi na sa Ten Commandments, honor your father and your mother. Isa pa, it's called to resist anger, presupposes the sixth commandment. Thou shalt not murder, thou shalt not kill or commit murder. It's plea to maintain sexual purity. Yung seventh commandment, thou shalt not commit adultery. Halimbawa, sa Proverbs chapter 4, 5, 6, kung hindi kakamali, nandun yung laging paalala patungkol sa strange woman. Anak, huwag mong papansinin yung mga babaeng, for lack of better word, mababa ang lipad. Dadaling ka niyan sa hukay. Tutuyuin ka niyan. Bakit? Kasi sinabi ng salita ng Diyos, thou shall not commit adultery. Number next, it's called to diligent and ethical labor, presupposes 8 commandment. Bakit nagsasabi ang Proverbs na magsikap ka, magpakasipag ka? Kasi, thou shall not steal. So, ang punto ay ito, ang Book of Proverbs ay merong basihan. Ito'y nakabase sa mga kautusan ng Panginoon. That's why, merong ma-identify alin ang foolish at alin ang wise. So, ang pagkaalam ng mga previous na revelasyon ng Panginoon ay makakatulong sa ating pagkaunawa sa Book of Proverbs. This gives us a good example on how to apply the Ten Commandments in our daily lives. Number 4, analyze the Proverbs' internal structure. May structure ang Proverbs. At dito, medyo magiging technical, pero gusto ko makita lang ho natin yung example para hindi lang tayo ano ba to? Paano ba to? Para maging familiar lang ho tayo. Proverbs use different literary forms to teach truth. The variety of structures used helps make the truth they communicate both memorable and forceful. Hindi ko lang in-include dito, pero habang minemeditate ko yung lesson natin ngayong umaga, narito ang isang mapakaganda. Ang Diyos ay hindi lang basta nagbigay. Ang Diyos ay nagbigay ng maganda. Pagkatapos lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, sa Genesis chapter 1, anong sabi niya sa bandang dulo? It was good, very good. At makikita natin dito, ang Diyos is, hindi siya walang pakialam sa literary beauty. Masasabi natin, in a way, sana makuha niyo kung ano ibig sabihin, He is the greatest artist or poet. God is the God of beauty. Alam ko na ang Diyos ay ang Diyos ng kagandahan. Tingnan niyo na lang yung nilikha niyang asawa ko, napakaganda. Amen. Sama na yung mga mister, nagsisipag amen. Oh, ayun. Pero pag tinignan niyo ang Book of Proverbs, what a literary genius. Napakahusay. Proverbs wisdom sayings are generally stated in 4 kinds of parallel statements. Mayroong mga parallel statements, apat na klase. 1, synonymous parallelism. Anong ibig sabihin ng synonymous parallelism? Parallel sila pero synonymous, ibig sabihin pareho ng meaning. Okay? Where the lines of the Proverbs communicate the same idea but with different terminology in each line. Magkaibang pagkakasabi pero pareho ang ibig sabihin. Halimbawa, Proverbs 16 verse 18, pride goeth before destruction. Ano kasunod? And a haughty spirit before a fall. It's saying the same thing. At dinadagdagan niya lang ng diin, at para dumaan sa atin, pride and haughtiness is the same. Destruction and fall connotes the same thing. So, makikita natin na ang ganda ng nandun yung enforcement agad. Hindi lang basta sinabing pride go before destruction. Kundi binigyan niya pa ng digdag, a haughty spirit before a fall. Antithetic parallelism. Kung yung kanina synonymous, pareho, ito naman magkakontra. Proverbs 10 verse 12, hatred stirreth up stripes, but love covereth all sins. So makita natin, hatred opposite to love. Yung hatred, nagsisimula ng away.
Yung love, nagtatakip ng kasalanan at ang punto noon, muli, hindi ito ibig sabihin magkonsinti ng kasalanan, pero alam mo yun, kaysa hukayin mo yung ginawa niya kahapon, tapos na nag-usap na kayo. Tapos kinabukasan, hukayin mo na naman, ano na naman, simula na naman ng World War, kung pang-ilan na sa inyong bahay. Love covereth all sins. And the ultimate example to that is walang iba kundi ang ating Panginoon. Emblematic parallelism, where both lines of the proverb communicate the same idea, but one line is figurative and the other is literal. Ayan. May emblem that is symbol. Sasabihin niya yung literal and then magbibigay siya ng symbol muli para magbigay ng lalong kulay. Kumbaga magiging 3D para sa atin. Whoso boasted himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Ito nagyayabang ng hindi totoo. Magaling ako Talagang magaling ako. Dito siguro yun ang galing na ang hangin naman. Para daw siyang ulap at hangin, pero walang lamang ulan. Madilim, malakas ang ihip, pero walang laman. Ganun daw yung tao na nagyayabang ng bagay na wala naman talaga sa kanya. So muli, emblematic parallelism. So, makikita natin, pag nagbasa tayo, yun galing. Number 6, synthetic parallelism, a less direct form of parallelism where the second line advances the idea of the first line. So itong parallelism na to is, they are saying the same thing, pero yung pangalawang statement nag-a-advance. Nagsusulong. Tingnan natin example. The sluggard will not plow by the reason of the cold. Malamig. Ayoko magtrabaho. Therefore shall he beg in harvest and have nothing. Ako niyo, in advance. Ano ang magiging resulta? Ayaw mo magtrabaho? O ito, magugutom ka. Ayaw mong gumawa? O ito, mamamalimos ka. So, ina-advance. Hindi ito magka-kontra. It's going the same direction, pero yung second line ay nag-a-advance ng thought. So, mas binibigyan ito ng diin, ng impact, itong mga principles na ito na sinasabi. So, muli, and I hope, pag bilasan nyo ulit ang Book of Proverbs, makita nyo, ganun yun. At mas maging mas maging pakinabang sa atin sa susunod natin na pag-aaral. Number 5, consider how the proverb incorporates general revelation. Ayan. I-consider din daw natin kasi sa Book of Proverbs, muli, ang Proverbs ay naglalaman din ng mga general observations. May mga observations lang. Yun talaga ang nangyayari. At may mga pagkakataon na pag nag-obserba tayo sa paligid, nakakita natin ang wisdom ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 1 verse 20, ang sabi, for the invisible things of Him, of God, from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. Ito mga bagay na ginawa ng Diyos, yung mga bagay na nakikita, ay merong sinasabi tungkol sa hindi nakikitang gumawa. Sino sa inyo ang nakahawak na ng calculator? Nakakamangha, di ba? Yung napaka-komplikado mga math problems, konti lang. I-advance pa natin. Calculator, ano yun? ChatGPT. AI. ChatGPT, igawa mo ako ng tula tungkol sa aso at pusa na in love. Kaya niyang gumawa ng tula. Ganon katindi yung AI ngayon. At kapag, para bang, isa pang nakita ko halimbawa, tinanong niya si ChatGPT, ilang bag na ganito ang tatak, na ganito ang model, ang kasya sa sasakyan na ganito ang tatak at ganito ang model. At kinumpute mismo ng ChatGPT yung dimension ng bag at dimension ng likod ng sasakyan at nagbigay siya ang kasya 20. Hindi ka naman... Ang galing, ang talino. Ngayon sasabihin mo, ang galing naman ng utak nung nag-program nito. Tama, Brother JC? Yung medyo mas nakakaunawa pagdating sa computer. Anong klaseng talino yung nasa likod nitong napakahusay na to?
At ganun din, pag tumingin tayo sa paligid, anong talino na meron? Mga bata, bakit tayo may oxygen? Saan galing ang oxygen? Largely, sa paligid natin. Ha? Ano ang kumakain ng carbon dioxide? Mga puno, mga halaman. Anong nagiging byproduct? Oxygen. Gawa ng Diyos yun, yung filter na yun. Woo! Nakakamangha. At hanggang ngayon, walang filter na gawa ng tao na kayang pumantay. Wala. Sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon, sa tubig, hindi ako makaget over. Oxygen sumasabog, hydrogen sumasabog sa tamang timpla, ibuhos mo sa apoy, patay ang apoy. Paano yun? So muli, nakakamangha ang gawa ng Panginoon. Now, sabi ni Brad Klassen, sabi niya, the book of Proverbs show the creation itself communicates wisdom. Foundational life principles can be drawn from ants, badgers, locusts, and lizards. Hindi natin babasahin lahat for the sake of time. Bigyan natin ng example. Proverbs 6 verse 6, go to the ant, thou sluggard. Mga magulang, pag meron kayong anak na tamad, pag-obserbahin nyo ng langgam. Gusto mo lang laging manood ng cellphone, o ito, panoorin mo ang langgam. Nakakita na ba kayo ng tamad na langgam? Mga bata, nakakita ka na yun ng tamad na langgam? O yung langgam na walang ginagawa? Ang langgam laging busy. Pero nakakita, yung lahat ng langgam nahandun, tapos siya nahandun. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide or overseer or ruler, provided her meat in the summer and gathered her food in the harvest. Walang nanay na nagsasabi, ay, nawala sila. Wala. Basta gawa lang sila. Nag-iipon sila sa tag-araw para pagdating ng tag-ulan, meron silang marami sa atin ang maraming matututunan sa langgam. Proverbs 30 verse 24, there are 4 things which are little upon the earth. Maliit pagdating sa mundo, pero exceedingly wise. Ants, people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Same na sinabi sa kanina. The conies, yung conies, hindi yan Sister Connie. Ang conies diyan ay mga more or less, mga rabbits. They prepare, conies are but a feeble folk, yet make their houses in the rocks. Mahina sila. Pero ang talino nila, saan sila tumitira? Sa mga batuhan. That's wise. The locusts have no king, yet they go forth, all of them, by bands. Pag dumating ang locust, yung mga ano to? Yung mga balang nga ba? Ay, talaga naman, kala mo isang army. Pero wala silang, dun tayo, walang ganun. They move by bands. The spider, o yung iba, ang tingin dito ay lizard, the spider take it hold with their hands and in the king's palace. Yung isang hamak na pag tumingin ka sa taas, nandun. Higit sa malamang sa Malacanang, may butiki o may gamba dun. Pero nasa Malacanang. So muli, again, yung wisdom na makukuha sa mga natural na bagay. Ito maganda. There be 3 things which are too wonderful for me. Sabi ng writer nitong proverb na ito. 4 which I know not. May mga bagay daw na hindi ko maunawaan, hindi ko kayang ipaliwanag. Una, sabi niya, the way of an eagle in the air. Pag pinagmasdan mo yung eagle sa air, paano nangyayari yun? Minsan di pumapagaspas yung pakpak, pero nandun pa rin siya. The way of a serpent upon a rock. Kung paano yung mga mabibilis at madudulas na mga ulupong diyan sa mga batuhan. The way of a ship in the midst of the sea. Yung mga nakapaglayag na, yung barko sa, paano yun? Ba't hindi lumulubo? Paano? Sabi niya, the way of a man with a maid. Nakakita na kayo ng lalaking na in love? Ano nangyari dito? Ba't nagkaganon? Again, observations. Just normal observations. Merong wisdom na laman-laman. Number 6, at tingin ko dito tayo matatapos, recognize that some proverbs look at life as it is, not as it should be. May mga proverbs na pag binasa nyo, ano daw?
pero it's just stating what is being observed, not necessarily what should be. Ano ba yung nangyayari? Pero hindi din sinasabi na ito dapat yung mangyari, pero sinasabi lang ito yung nangyayari. So there is wisdom in recognizing what really is happening. The book of Proverbs will sometimes draw observations about the way things work in a sin-stained world without stating how things should actually work in the light of God's revelation. Ito yung nangyayari, not necessarily dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, kundi dahil ang mundo natin ay apektado ng kasalanan. Para magkaroon tayo ng solidong ideya, for example, Proverbs 17:23, a wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment. Yun daw masamang tao, sa madaling salita, yung masamang tao ng susuhol para baluktutin ang judgment. Totoo ba yan? Nangyayari ba yan? Yes! Hindi nagpo-promote na magsuhol ka. Ako ho ba? Ay, meron akong proof text, Proverbs 17:23, okay lang manuhol. No. Sinasabi lang, actually, dinidescribe yung gumagawa nito, wicked. Para ma-pervert yung justice. Para hindi ma-serve yung tama. Okay? Because we live in a sinful world. Example pa, Proverbs 10:15, the rich man's wealth is his strong city. The destruction of the poor is their poverty. Again, hindi sinasabi na ang Bible is pro-rich and anti-poor. No. It's just stating an observation. Nakikita ito. Proverbs 14:20, the poor is hated even of his own neighbor, but the rich hath many friends. Yun daw mahirap, kahit sarili niyang kapitbahay, bilis ka nga dito. Pero yung mayaman, maraming, again, hindi pro-rich, anti-poor, hindi pinopromote itong discrimination. No, it's just stating what's being observed, na nangyayari talaga. Note, the mere description of such realities should not be taken as a blanket endorsement. So, hindi yun nag-i-endorse. Halimbawa, hindi ko lang makakilala kung saan, pero may proverbs na yung mayaman, inaabuso yung mahirap. Hindi yun endorsement ng ganung kaparaanan ng pamumuhay. Kung hindi, sinasabi lang na nangyayari talaga yun. Pero merong mga ibang parte sa salita ng Diyos na nagsasabing yun ay masama. Yun ay kasalanan. So muli, hindi dapat interpret ang Book of Proverbs hiwalay sa kabuuan ng Biblia. Doon tayo matatapos. I hope na mas maging, ano ba tamang salita, mas magkaroon tayo ng appetite sa pagbasa, sa pag-unawa, pag-aaral ng wisdom literatures, ng Job, Proverbs, and Ecclesiastes. Lalo na ang Book of Proverbs ay ito'y napakalaking tulong. Meron mo ba may tanong? Question? Ito po sa harap, si Brother Boy po. Pakitignan din nyo sa online kung meron mo may tanong. Ano po? Wala na yan. Ayun, meron pa pala. Good morning po sa lahat. Ngayon, alam na natin na hindi ko mo tamad ay maghihirap. Hindi ko mo masipag ay yayaman. Hindi kaya dahil ang Diyos, alam naman din natin, pumipili ng katiwala. Hindi kaya at saliksik niya ang puso ng tao. Hindi kaya dahil alam ng Diyos kung ano yung pwedeng ipagkatiwala sa atin na halimbawa, pagkatiwalaan ka ng bahagya, mahahandle mo, pero kung napakalaki ang pagkatiwala sa'yo, so baka mamishandle mo at magpasama pa sa buhay mo. Hindi kaya iyon ang dahilan kung bakit kahit yung iba'y masipag, ay hindi pagtiwalaan ng Diyos ng sabihin natin kayamanan? At most, nakuha niyo yung tanong, at ilang beses na, sabi na rin natin dito sa church, may mga tao na hindi kayang mag-handle ng pera. May mga tao ho dito, right here, right now, sa church, dito ngayon, okay kayo ngayon. Pero pag bigla kayo nagkaroon ng 20 million, baka masira ang buong pamilya. Baka masira kayong mag-asawa. Kasi sa 20,000 lang, nagkakaproblema.
laking habag ng Diyos na hindi ka binibigyan ng ganong kalaking halaga. Habag ng Diyos, may mga pagkakataon. At sabi nga, nung pangangaral ni Brother Darren minsan, yung mga dating Lord, bakit noon? Lord, thank you na ngayon. Now, yung sa sinabi ho, hindi lahat ng nagsisipag ay yumayaman, hindi lahat ng nagtamad ay naghihirap. As best that we can say is, yes, sigurado, alam ng Diyos ang alaman ng puso ng tao. Alam niya na tayo ay alikabok, alam niya na pag kung sakali man na bigyan tayo ng ganitong karaming yaman, baka ikasira natin, kaya ipinagkakait sa atin ng Panginoon. Maaari din naman na iba ang kalooban ng Diyos. Muli, hindi laging dahil may dahilan sa atin. Let me take the principle, yung sinabi na sa Book of Job, ang principle ng Book of Job, kaya may nangyayaring masama sa iyo kasi may kasalanan ka. So meron laging something na hindi lagi. Ang sabi ng Panginoon, kaya yung pinanganak na bulag ay para maluwalhati ang Diyos. Maaaring hindi necessarily dahil hindi mo kayang i-handle o hindi dito maluluwalhati ang Diyos sa ganyang kalagayan mo. Muli nga ho, ang ano natin is paano tayo tutugon sa mga bagay ho na ito. At best na pwede natin sabihin, baka. Huwag natin sabihin, ay mahirap siya kasi baka hindi niya kayang i-handle ang, masipag naman siya pero mahirap siya. Baka hindi siya binibigyan ng kasi baka hindi niya kaya. Baka. Pero mag-ingat tayo na lagyan talaga ng stamp ng ating judgment yung mga ganong bagay. So, I hope na natin. Pero po, sa online, meron po ba may tanong? Wala ho? Sa ating mga kapatiran? I would like to encourage yung mga kapatid, read through the book of Proverbs. Sigurado, meron ho kayong matutunan. Muli, Proverbs ay 31 chapters. Pwede ka magbasa ng 1 chapter a day throughout the month. At sigurado, magiging pakinabang sa atin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa katapatan mo, at salamat sa salita mo na yung binigay sa amin upang kami ay mga tuto, upang kami, Panginoon, ay maging matalino, maging marunong, at nawa tulungan mo kami, O Diyos, na hindi lang magkaroon ng malalaking ulo at kaalaman, kundi, Panginoon, hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad nito. Nawa, Panginoon, makita sa aming mga buhay ang karunungan na nanggagaling sa iyo, na hindi kagaya ng karunungan ng mundo, kundi, Panginoon, karunungan na nagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Ingatan mo kami, O Diyos, sa pagpapatuloy ng aming gawain, maging ang time ng aming fellowship and break time ay maging kaluwalhatian sa iyo. Kami man ay kumakain o umiinom, ay maging kapurihan sa iyong pangalan. Salamat po. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Break time ho tayo at 10 a.m. magsisimula ho ang ating gawain ng pagsamba. God bless po.